May ilalakas pa pala ang kapangyarihan na yan. Kung ganon, ay ibuhos mo na magiging masaya naman ang ating laban. Kumanda ka na ngayon, Mortal. Dahil hindi ka na makakawala sa gagawin ko. Heto na ako, Mortal! Tapos ka na! Iyari na! Jing! Jing! Tito Jing! Master! Jing! Napakalakas ng pagsabog! Tinamaan ba si Jing? Sana naman hindi, dahil napakalakas na ito. Mukhang tinamaan yata si Jing. Grabe, napakalakas. Para naman nuclear ang isa nito. Master Jing. Jing. Ano na, Mortal? Shoutout muna sa mga nag-join sa ating channel. Christopher S. Cayubit, Henry De La Cruz, Johnny Aidao, Rosmar Cervantes, Enrico Pesonela. Maraming salamat sa inyong 5, mga boss. Sana'y palagi kayong malakas. Salamat. Siguro ay natunaw ka na. Kawawang Mortal. Presensya lang ng Brian ang aking naramdaman. Kung ganon, nasaan na si Jing? Kahit anong gawin ko, ay hindi ko mahanap ang presensya ni Jing. Hindi ko talaga ito maramdaman. Tito Jing. Jing! Master Jing. Jing. Hindi maaari. Jing! Ang aura na yan. Paano naman napunta sa batang yan ang malakas na aura na yan? Sandali lang, Gon. Kung ano man pinabalak mo, pwede ba pag-isipan mo naman? Nasasabi mo yan, Killua! Dahil hindi ikaw ang nawalan ng ama! Pagdating sa ganitong sitwasyon, basta-basta na lang talaga siya nagsasakripisyo, pati na ang kanyang buhay. Wala na siyang pakialam kahit na maging sino ka pa. Na para bang inuudyokan siya ng kanyang kapangyarihan na ilabas ito at ibuhos ang lahat. Master, sandali lang, Gon. Huwag na huwag mong susubukan na humarang sa dadaanan ko kahit tatapusin ko ang halimaw na yan! Wala na akong pake! Kahit ikamatay ko pa! Sana naman, Gon. Huwag mong kalimutan, nandito lang ako, kaibigan mo. Gon. Killua! Alam mo ba ang pakiramdam na mangulila sa ama? Hindi naman, di ba? Kasi nga, palagi mong kasama ang iyong ama. Nalayo ka lang naman sa iyong pamilya dahil nagre-rebelde ka sa kanila. Gon. Bakit, Killua? Totoo naman, di ba?
Kahit minsan, hindi ka nakaramdam ng pangungulila sa iyong ama. Sa tingin mo ba, Kilua, kung sa papa mo nangyari ang lahat ng ito? Sa tingin mo ba, sasabihin ko sa'yo na sandali lang, Kilua. Kung ano man ang binabalak mo, pwede ba pag-isipan mo naman? Sa tingin mo ba, sasabihin ko yan sa'yo, Kilua? Siyempre hindi! Hindi ko sasabihin sa'yo yan! Kilua! Palibasa, wala lang sa'yo ang pangyayaring ito, Kilua. Hindi totoo yan, Gon. Ako pa talaga ang pinag-iisipan mo ng ganyan. Bakit? Hindi nga ba, Kilua? Ganyan ka rin naman sa NGL, di ba? Noong namatay si Kite. Kasi nga, hindi mo naman kaano-ano si Kite. Katulad ngayon, parang wala lang sa'yo. Kasi hindi mo kaano-ano si Jing. Tama na. Gon. Sino nga ba ang batang yan? Ang batang yan ay si Gon. Yang si Gon ay anak ni Jing. Kaya pala. Pero ang aura na yan, ang aura lumalabas at nakapalibot sa kanyang katawan. Alam ko ang aura na yan. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko naman sobrang lakas at napakasama ng aura ni Gon. Pero ano nga ba ang alam mo sa aura ni Gon? Ang aura na yan ay nagmula sa isang halimaw na ay kung tatawagin. Sa ngayon, nag-iisang uri na lang o klase na ay, pero marami ang bilang nito. Noon kasi, may dalawang uri o klase na ay. Una, mabuti na masamang uri ng ay, na siyang kasalukuyang nabubuhay sa Dark Continent ngayon o dito sa lugar na to. Kaya mabuti na masamang uri na ay dahil sila ang mga nagbibigay o nagtutupad ng kahit anong klaseng kahilingan. Basta maibigay mo lang ang tatlo nilang kagustuhan. Pero sa oras na hindi mo maibigay o magawa ang kanilang kagustuhan, saka naman sila nagiging masama. At sa mga oras na yan, ay tiyak na ang iyong magiging katapusan. At ang mas masaklap pa doon, kasabay mong mamamatay ang mga mahal mo sa buhay. Kaya sila tinatawag na mabuti na masamang uri na ay. Katulad ng kapangyarihan na nasa loob ni Aloka. Ang isang nilalang na kung tawagin ni Kilua ay Nanika. Tama ka dyan, Silva. Tugmang-tugma. Kung ganon, si Nanika ay isang ay. Pero paano naman napunta kay Aloka ang ay? Ang ikalawang uri naman o klase na ay ang masama. Pero matagal na panahon na itong hindi nakikita dito sa Dark Continent. Ano naman ang pinagkaiba niyan sa una mong nabanggit? Ang ikalawa kasi ay purong masama. Kaya masama dahil ang tanging nararamdaman lang nito ay puot at galit. At hindi ito nakakaramdam ng sakit. Kahit na pagpira-pirasuhin mo pa ang kanyang katawan. Tila ba wala itong pakialam na kung ano ang mawala sa kanya. Basta magawa niya lang ang gusto niya na mangwasak at ang pumaslang. Lahat ng nadadaanan nito na may buhay ay kanyang pinapaslang. Medyo marami din sa lahi ng mga Bryon at Helbel ang pilit na umiiwas tuwing nagpapakita ang masamang ay dahil alam ng mga Bryon at Helbel kung gaano kalakas at kalupit ang masamang ay. Matagal na panahon na, bata pa ako noon. Kasama ko noon si Isaac Netero at si Lynn Horsedog. Kahit nasa prime pa noon si Isaac Netero ay dali-dali niya kaming binitbit at itinakbo palayo nung nakita ni Isaac Netero ang masamang ay. At sabi ni Isaac Netero sa akin at kay Lynn Horsedog na wag daw tatangkain lumaban o kahit na magpakita man lang dahil isa lang daw talaga ang magiging kahihinatnan. Walang iba kundi ang kamatayan.
Kaya pala pinagbawal ni Netero sa mga hunter na maglabas-pasok sa Dark Continent. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Dahil ang Ai na nasa loob ni Aloka na si Nanika ay walang kakayahan na lumaban o kaya proteksyonan man lang ang kanyang sarili. Pero daang taon na itong hindi nagpapakita. Pero ngayon, eto na siya, nasa loob ng Batang Sigon. Ibig sabihin, nakaharap nila ni Jing at ni Netero ang masamang Ai nung nagpunta sila dito. Imposible! Bata pa si Jing nung nagpunta sila ni Netero sa lugar na to. At daang taon na hindi nagpapakita ang masamang Ai. Ibig sabihin, hindi inabot ni Jing ang masamang Ai. Tama ka dyan. Pero paano nangyari na kay Gon ang masamang halimaw na Ai? Killua! Anong karapatan mo? Napagsabihan ako! Napagsisipan ko muna! Hindi mo siya kaano-ano! Hindi ikaw ang nawalan! Kaya hindi mo alam ang aking nararamdaman! Dahil hindi siya ang iyong ama! Tapusin o kayo. Gon! Gon! Ang mga batang to. Nagkandaloko-loko na. Hindi pwede magkaroon ng agam-agam ang kanilang pagkakaibigan. Si Gon talaga, pinapairal niya na naman ang kanyang emosyon na siyang kanyang kahinaan. Ganun pa man, alam ko na ngayon kung bakit bigla na lang gumagaling ang durog na mga buto ng Brion. Hindi lang pala ito basta pananggalang, may taglay din itong instant healer. Pinapagaling nito agad anumang klaseng pinsala. Maliban na lang sa naputol na parte ng iyong katawan. Katulad na lang sa nangyari dito sa aking alaga. Natunaw ang ulo. Agad naman itong gumaling. Hindi nga lang naibalik ang natunaw na parte. Hindi naman pwedeng ganito. Napakasaklap naman ito para sa akin. Wala akong magagawa. Kailangan kong ibalik ang oras bago siya nakalapit sa akin. Kung nagkataon, mawawalan pa ako ng kaligayahan sa Brion na to. God of Time, activate. Heto na ako, mortal! Anong nangyayari? Nakikipaglaban si Jing. Sobrang kakaiba ang pakiramdam ko. Nananaginip ba ako kanina? Kung ano-ano na ang aking nakikita. Hindi kaya pala tandaan ito na malapit na ang aming katapusan. Mag-ingat ka, Jing. Bus ka na!